Sunday afternoon, after the youth service. Dahil gusto kong turuan ang ating mga youth, ang ating mga new generation, how to sing with understanding. Yung galing sa pusong pag-awit. Kasi maraming umaawit ngayon eh. Oh, may boses, pero hindi po tumutusok sa puso. Gusto ko yung, alam mo yung isang batang umaawit, kasi ang bata, merong mga bata na pag umawit na talagang parang walang nakakapukaw ng damdamin. Amen? Nakakagising. Praise God. And that's all I want, mga kapatid. And yan po yung bagay na nais ng Diyos. Na kapag, even David, if you read the Bible, kahit sa pagtugtog ng instrumento, si David, ibinibigay niya ang buong niyang pagkatao. Amen. At kung ma-record niyo sa Bible, mabasa ninyo sa Bible, si David, nung tumugtog siya ng alpa, ang sabi ng Bible, even the evil spirit, kahit yung mga demonyo o mga masasamang espiritu, ay lumalayas. Amen. Sapagkat sa kanyang pagtugtog, ibinibigay niya ang kanyang sarili. At ginagawa ngayon para purihin ang Panginoong Diyos. Now, if you sing, especially every Sunday, sa panahon na tayo aawit, mga kapatid, bigyan nyo na ang buo sa Panginoon. Amen. Hindi na isipin kung sino katabi ninyo, nahihiya kayo. Tanggalin nyo ang hiya dito. Dahil lahat po tayo mga walang hiya sa harapan ng Panginoon. Amen. Bali tawagan akong walang hiya sa harapan ng Diyos kasi may point yun eh. Huwag lang akong tawagan walang hiya sa harapan ng tao kasi ibang klase yung tanging pakinggan yun. Can you say amen? Amen. So, kayong mga young generation, even every one of us, kahit tayo mga kapatid, hallelujah, request kasi kanina, may prayer request at gusto nila na in English word ay ating ipag-pray yung ating kapatid sa kanila. Let us continue to pray. Even our prayer warriors, Scarteris, Scartesians, Scarlandi. Let us include our prayer, ito si Christian Ariana, gumawa at kumilos ang Diyos sa katang ito. Amen. Amen? So, itong linggong lumipas ay nagilubos tayo ng kapasalamat sa mga report ng ating mga gawain. Even our sisters ay Sister Terry nagpasimula po ng kanyang pagtuturo ng mensahe ay pinapangaral doon sa TSP ay yung dyan sa ating pahinto sa ating dati ngayon ay tumayo ulit si Sister para ipangaral itong mensahe natin. Amen. And I pray always na God will use our sisters, mga kapatid, para may bahagi ang salita ng Panginoon. At nagpapagamit po ang ating mga kapatid at lahat po tayo dapat magpagamit sa Panginoon. Amen. We come to this world for one purpose, to serve and to preach the gospel of Jesus Christ. Sabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. So, huwag tayong mahiya sa mensahe ng third coming. Huwag niyo kaya, pangaralin niyo, matisod ang matisod, makwikin ang makwikin. Amen? Because Brother Branham said, to the non-saved, nothing to be quickened. Alright? Praise God. So, salamat sa Lord, hindi ko na-save yung Sister Blan, kung mag-Facebook ka, yung post ni Brother doon, gusto ko siya mabasa. Okay, ano lang kasi gusto kong basahin. Dahil, nag-post po ang prophet at medyo mabigat. Medyo nakaka-alarma sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya, isang babala at isang pagpapaalala buhat sa propeta ng Diyos, mga kapatid, na sabi po ni Pablo, sa panahon na tayo nagtuturo ng katotohanan, ay hindi tayo nagbibigay lugod sa tao. At tayo ba ay naging kaaway ng tao sa panahon na tayo nagtuturo ng katotohanan? Can you say amen? So, we are not a man pleaser. So, sabi nga ng propeta, sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, at sa loob ng fellowship, na kung ang sino man ay talagang mapagtunggali. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 13, ang sino mang mapagtunggali ay hayaan niya sa ganung klaseng espiritu. Amen. Hayaan niyo siya. Sabi nga ni Paul, hayaan niyo silang magsipaglayo. Amen? Sabi ng prophet, ang sino mang manatiling mapagtunggali at magiging pasaway sa loob ng iglesia, at kung sila'y aalis, hayaan niyo silang umalis. Yes. Dahil
nais ng propeta at nais ng Diyos ang manatili ay yung mga nagmamahal sa Kanya. Amen. We are not here para magdebate, magtunggalian, mag-awayan, kundi nandito tayo para magmahalan sa isa't isa. Sabi ni Kristo, magmahalan kayo sa isa't isa, na kung hindi kayo magmahalan sa isa't isa, hindi po kayo mga alagad. Magmahalan sa isa't Hindi isa. siya, amen? Ngayon, kung ayaw makinig, mga kapatid, sabi ko nga, ay ayaw makinig sa akin, mga kapatid, ay malaya na maghanap ng kanyang pastor. Amen. Alright? Dahil ako pa rin naniniwala na sabi ng Panginoon, ituro mo nga aking tamang salita at ituro mo ang tamang kong mensahe at ibibigay ko sa iyo at turo mo ang tunay kong salita at ibibigay ko sa iyo ang tunay kong tupa. Amen. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa week na ito na binigyan tayo ng tagumpay ng Lord. Binigyan ba tayo ng tagumpay ng Panginoon? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kahit man tayo ay araw-araw ay naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. So, hindi pagtatagal, mga kapatid, at tayo'y darako sa salita ng Panginoon. I want your divided attention. Huwag tayong mag-usap sa panahon na tayo nangangaral. Alright? Mamaya na po tayo mag-chismisan. Alright? Ang ibig sabihin, siyempre, pag nag-uusap tayo, chismisin eh. Kasi kung ano-ano ang napag-uusapan natin. Pero ngayon, mag-chismisan tayo sa salita ng Diyos. Okay, let's talk about Jesus. Amen? I mean that let's talk about the Word of God. Alright. Praise God. Puri ng Diyos sa salita ng Panginoon. The supernatural race inside the human race. And that is the word that I want to bring to you today about the supernatural inside the human race. So, dito, ipinapangaral sa atin ng propeta, ini-enlight lagi sa ating kaisipan na alam naman natin ang supernatural ay ang Diyos. If we talk about natural, ang tao ay natural lang. Okay? Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, itinanim tayong natural. We are natural people, but there is a supernatural inside the natural. Alright? Kaya pakinggan ninyo maigi, mga kapatid, ang bawat bibitawan, look at that supernatural, mga kapatid, ang sinasabi ng mundo ay hindi po supernatural, kundi yung tinatawag na, ano ba yon, yung every time na may sunog, tapos yung tao, nabubuhat niya yung breath. Adrenaline ang tawag nila doon. Secret power of human. Kaya nga yung kinukuha ng yoga eh. So, meron kapangyarihan ng tao, but we did not use that. We use the power of God. Alright? Ito, mga kapatid, may basahin po na wala. Wala eh. Wala eh. Hindi ko alam ito eh. Wala sa mundo kasi ito eh. Okay. May comment dito si Brother Don. Pero, basahin ko dito itong post ni Sister Curie. Alam nyo, hindi ligtas lahat ng Diyos ngayon, parang there's something. Alam nyo ba, alam mo kung bakit? This is the year of rejoicing and thanksgiving. Now, if you look at that very closely, wala kong mag-rejoice kung walang nagtatagumpay. Amen. How can you rejoice if you are defeated? Yes. Now, magre-rejoice ka if you are living victoriously. Kapag nagtatagumpay ka, magre-rejoice ka, magpapasalamat ka sa Lord. Pero kung defeat ka, alunang ka, mga kapatid, praise God, paano ka magre-rejoice? Amen. Alright? Amen. Ito ang post ni Sister Liu. It's amazing that some people will moan and groan about the church and about the preaching and anything else. They want to complain about. Nag-groan ng tao about preaching the word. And they are complaining. May mga nagko-complain. Praise God. We are talking about and trying to create sincerity. Sabi ko, honesty, loveliness, freedom, and freshness. We preach the word para dalhin ko kayo doon, mga kapatid, hallelujah,
doon sa sinseridad natin, at katapatan natin, at pagmamahal natin, at kalayaan, at isang malakas na paglilingkod sa Panginoon. And if we keep people in the church that are groaning, listen very carefully, if we keep people in the church that are groaning, and moaning, hallelujah, sabi niya, and under a lot of pressure, that is not good for the atmosphere. Yes. Kung wala na siya makitang saya sa fellowship, hindi maganda sa fellowship yan. Hindi makamagdudulot sa atin ng mabuti, kundi nakakapanghawa. That's right. Listen, mga kapatid, Wala. Ang bilis namin nito. Okay. sabi niya dito, they are always going to be complaining and putting out stuff. Yes. Instead of being hostile with them, we tend ourselves to be Christians. So we release people from this place. We release them who are not happy so that they might find their freedom, because this is not the only place in the world where people can get satisfaction. Yes. Amen. Amen. We release people. Ilang linggo ko lang hindi nakikita yung isang sister. Hindi na siya masaya dito. Dahil nakatagpo siya ng masaya ang puso. Maging masaya ang puso niya. Sabi nga nung advertise, kung saan ka masaya, sumutahan ka. Sige, nirelease ko na siya mga kapatid. That is the abundance of your heart. Yes. So I will support it. Even, alam naman natin yun, kung ano ang bunga ng mga bagay na ating ginagawa. Can you say amen? Amen. Hallelujah. It's all about giving the people the freedom to choose, because you know what that really does. It shows where they really are. There's nothing worse than going along thinking somebody's something when they actually turn out to be something else. Yes. There's a scripture that says, better are the wounds of a friend than the kisses of the enemy. Yes. Mas mabuti pa ang sugat sa isang kaibigan. Amen. Hallelujah. Kaysa sa halik ng away. Amen. Amen. Sabi ng prophet, may comment ng prophet, sabi niya, so true, Sister Prudy. We love every person in the assembly. Alright? Listen. Sabi niya, we love every person in the assembly, but the ones who grumble and complain just have to leave, and that is God's way of cleansing the body Yes. of the assembly. Amen. Para sa ikalilinis ng katawan, sabi ng prophet, kung patuloy siyang mag-grumble and complain, hallelujah, Yes, amen. just have to leave. Amen. Just have to leave. Hayaan niyo silang umalis. And that is God's way of cleansing the body of the Yes, assembly. amen. At yan ang paraan ng Diyos para linisin ang katawan. Are you with me? Yes. Free to come, free to go. Hindi naman tayo dito kasi nagtayo ng denomination eh. Amen. I believe that everyone is here is the seed of God. Now, if you're the seed of God, you have to follow God. Amen. Not me, Amen. but God in me. Amen. Amen. Sabi niya din, either way, the assembly is order of the Lord Jesus, and His Word continues to do its work. Amen. Patuloy na gumagawa. Alam niyo, huwag ninyong sabihin, lagi nating ilagay sa ating kaisipan na huwag magmalaki ang ating mga puso. Amen. Kaya ang lagi kong pinapaalala, merong point ang Diyos kung bakit 2 Sundays, pinaawit na sa atin ang heart of a servant. Yes. Amen. Kailangan lagi tayo magkaroon ng isang pusong alipin. Why? Marunong tayong makinig. Alright? Then pag hindi na tayo marunong makinig, mga kapatid, yan ang panahon na wala na magsasalita sa iyo. Alright?
Are you with me? So, punin ng Lord. May mga bagay na pinarating ng Panginoon sa atin. Just stay kung ano ang pagkakilala mo sa Panginoon. Always pray to the Lord na magkaroon ka ng tinatawag na heart of a servant. Amen? Sabi ni William Branham, this is a William Branham's belief. Does God change? 1965. Now, there was 3 races of people on earth. We might be black, brown, yellow. Whatever we are, but we come from one blood. Pumunta tayo, nandito tayo for one blood. And who's that blood? Jesus' blood. And there is 3 races which come from Ham, Shem, and Japheth. Japheth's people. And we know that Ham, Shem, and Japheth is the son of Noah. Can you say amen? Okay, just be with me. Paul clarifies the faith seed. Galatians chapter 3, verse 16. Listen. The Lord said, according to Paul, now to Abraham and his seed. Are you the seed of Abraham? Yes. Are we? Yes. Yes. Amen. Sapagkat kapag hindi tayo seed ni Abraham, wala po tayong puwang sa puso ng Diyos. At hindi po tayo kalakip sa lahat ng pangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Now to Abraham and his seed where the promise made. Ang pangako ng Diyos ay para lang doon sa seed of Abraham. Doon sa one blood, ang sabi po, sa isang dugo, which is the generation of Jesus Christ. The genealogy of Jesus Christ. Are you with me? Amen. Hallelujah. He saith not unto seeds as of many, but as of one. Hindi siya nagsasalita para sa maraming mga bini na out of Abraham's seed, but to the one seed of Abraham. Doon lamang sa genealogy ni Jesus Christ, which is the promised son, which is the seed of Abraham according to his faith. Are you with me? Amen. Listen very carefully, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nito, He saith not to the seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Galatians 3:16, Abraham and Christ. Abraham had a Christ genealogy. You know what is genealogy? Lahi, descendants, kamag-anak, pinanggagalingan. Alright? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, sa genealogy natin, if you are truly experienced the new birth, the born again, or the new birth, the genealogy, kung meron kayong genealogy na minamana ninyo sa inyong mga magulang, hallelujah, ng mga sakit, halimbawa, high blood, cancer, whatever it is, mga kapatid, hallelujah, if you experience the true new birth, pinutol na yan yung sumpa na yan sapagkat ang Panginoon ay dumating na sa buhay mo. That's right. Amen. Oh God, salamat sa Lord. Kasi ang nanay ko, cancer. Ang tatay ko, high blood. So, dalawa lang doon kung sino mamanahin ko doon. Pero I believe na pinutol ko nung mapagunawa kong lubos na si Kristo ay nasa akin. Amen. Na sabi ni Brother Branham that I am not a son of Ella and Charles Branham when Brother Branham experienced the true new birth in his life. Amen. Na-experience niya ang tunay na kapanganakang second, yung sinabi ko last Wednesday, the second born. Because the second born receiving the blessings from the Lord. Amen. Alright? Hallelujah. The Christ genealogy in Him. In Him. In Him. In us. And to that seed where the promise, now for the promise, made. Doon nagpasimula ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng ni Brother Parnell, the promises were not to the natural genealogy of Abraham's fleshly loins. Dahil kung ang pangako ay para lang doon sa fleshly loins ni Abraham, yung what is loins?
kandungan o kaya angkan. Kung doon, marami pong naging after Sarah, mga kapatid, nag-asawa po muli si Abraham at nagkaroon ng mga anak. Pero hindi po doon ang promise ng Diyos. But the promises were only to one seed, which is Christ's genealogy. Are you Christ's genealogy? Amen. Hallelujah. Kasi pag hindi ka genealogy, hindi ka lahat ni Jesus Christ, anong karapatan mo na pumunta sa karya ng Diyos? Anong karapatan mo para pumunta sa karya ng Panginoon? Hindi ka naman lahi niya. Sa royal blood, ang titira lang sa palace ay ang mga anak na nari. Meron siyang kaharian. Pero doon sa palace mismo ng Panginoon, ang tumitira doon ay ang mga anak ng hari. Alright? Now, sabi ni Paul, sa Romans chapter 8, tinatawag natin siyang above Father because He made us as His Son. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, anak ng hari. And this Son of David ministry is a ministry of reigning as a king. Alright. Now we are reigning with Him. Who? Jesus. Paul at Mars Hill, Athens, ang sabi po dito ni Paul, sa Acts chapter 17 verse 24, God that made the world and all things therein. Yan ang sinasabi ko. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Alam niyo, bata pa ako. Yung pastor at tatay ko. Maliit pa lang ako, nag-evaluate na ako, mature na ako, mga kapatid. Grade 6 pa lang ako, mga kapatid. Mature na ang utak ko. Sabi ng Panginoon, sabi ng Papa ko, ang Panginoon ang may gawa ng lahat ng mga bagay at siya may ari ng lahat ng mga bagay. Kasi bisip ako doon sa upuan ko, nakikinig ko sa kanya, kala ko siya may ari ng lahat ng mga bagay. Pero bakit tayo walang masasain? Wala tayong masain. Nakakain lang kami ng masarap na pagkain, mga kapatid, tuwing Sunday. Nakakain ako ng kasama cake. Ano yan? Alam niyo, nakakain ko yan every Sunday. Kaya, lagi ako nagpipray. Sunday. Kasi makakain ako ng kasama cake. Pero ngayon, parang simple na lang kumain tayo ng kasama cake. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko sa Sunday, minamadali ko pag Lunes, wala na naman kasi kami kasaingin Fasting na naman kami. Mainit na tubig. Angs ng, pagkulo ng dadamihan ni Mama, yung bigas, dadamihan ng sabaw. Pag kumulo na, kukunin yung kumukulo doon na puti. Diba? Ba yun? Tapos, lalagyan ng asukan. Yun. Pagpamatid, gutom na. Pwede nang tumawid hanggang hapon. At Lunes, Martes, hindi na madali kong araw. Pag Sunday, nagpipits pa lang ang tatay ko, ang utak ko, kasama cake na, mga kapatid. Mamaya, magkatapos ng service, ang kasama cake, nag-aantay na sa akin. Hindi ako pumapalta talaga. Favorito ko yung malita ko mga kapatid. Bakit? Sarap na sarap ako. Pero ngayon, parang simple lang. Yan nga, iniisip, ang Diyos ang may gawa ng lahat at siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay. Sabi ni Paul, saying that He is Lord of heaven and kung paano siya naging Panginoon ng langit at ng lupa. Dwelleth not in temples made with hands. Siya ay nananahan at tumitira sa templo na hindi gawa ng kamay. Neither is worship with men's hands. Di sinasamba ng mga gawa ng kamay ng tao. Amen. As though He needed anything, seeing He gave it to all life and breath and all things. Siya ang nagbigay ng lahat. Maging ang buhay niya ang hininga. Katulad sa Miracle, mga kapatid, bigyan tayo kuryente. Paikutan tayo ng electric fan, humihinga tayo, may bayad din sa katapusan. Pero ang Lord, walang katapusan, hinga ka dito, minumino ko si Bismundo, walang bayad. Nakita yan? That is a great blessing from the Lord.
Hanggang ngayon, humihinga pa po tayo. Buti na lang, hindi humihinto yung hinga natin. Kaya pag huminto yan lang 1 minuto, nasubukan ko yun, mga kapatid. Saksi ang mga yan. Ano namin yun, overnight prayer, huminto po ang ating paghinga. Gulat na gulat ako, bakit? Walang hangin na pumapasok sa ilong ko. Kahit ibuka kong bibig ko, wala talaga. Ano ba to? Parang yung puso kasi natin, parang makina yan eh. Pag huminto yan, yun na yung panahon. Nasabi nga ng prophet, if you die, just die. Kapag namatay ka, patay ka na. Huwag mo na yun, huwag mo na. Just die. Amen. Acts 17:26, and not made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and the bounds of their habitation, and they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him. May mga tao talaga maghahanap sa Panginoon. Though He be not found from every one of us. They are seek the Lord and haply might feel after Him and find Him. Thank you, Lord, that I am one of them. For in Him we live and move and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offspring. You know what is offspring? Lahi. We are also His offspring. For as much as then as we are the offspring of God. Lahi ng Diyos. Ang lahi ng Diyos ay Diyos. Ang hindi lahi ng Diyos, tao lang. Kaya pag ang tao hindi naniniwala na lahi siya ng Diyos at hindi siya naniniwala na Diyos siya, hindi siya lahi ng Diyos. We ought not to think that the garden is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. Masakit bang pakinggan? Papalapit po. Santa Simana natin ang mundo. Look at that. The garden is like unto gold or silver or stone graven. You know what it's graven? Graven. Inukit. By art. Mga artists. Yung mga marunong maglino, maghilo, o kaya marunong mag-create. At man's device. Naintindihan niyo yung salita ng Diyos? We're not saying God na hindi nakakarinig. Naano yung volume na dyan, nag-disturb kami dito. Wala na arana. Here comes mga kapatid in the Bible, the 5 problematic junctions. You know what is junctions? Sino nakakarating ng junction? Anong junction? Crossing, corner. Meron mga problematic corner sa Bible. 5. The 5 problematic junction in the Bible. The first is the Genesis in the garden, or the garden in Genesis. Yung problematic junction in the garden of Genesis. In the garden of Genesis. In the ark of Noah's day, and the third is the Tower of Babel, which is the scattering, and the Abraham's covenant, unconditional, and Paul's call and revelation. That is the 5 problematic junction in the Bible. But the results in 2014. Here we go. The garden.
In Genesis 3:12, in the garden, and the man said to the Lord, the woman whom thou givest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. May mga religious groups na masyado nilang nililiit ang mga babae. Dahil ang sabi daw ng Bible, ang babae daw ang unang nahulog. At hindi ang lalaki. Kaya yung pakikitungo nila sa babae sa church, hindi nila pinapatayo. At masyadong minamiliit ang tingin sa babae. Makinig kayo. Bahay lang natin yan. Tuturo. Tuturo sa kabila. Yan ang nagtuturo mga po ng babae ay walang karapatang tumayo sa church. Ano ang sabi ni Pablo? Hindi pinahintulutan ng babae na mangaral, hindi tumayo sa church. Kasi pag hindi mo pinahintulutan, huwag na ninyo silang paawitin, huwag na ninyo silang pag-pray, huwag na silang pag-testimony, huwag na ninyo papuntahin sa church. Right. Silang gagawin na mababaho lang mga bibig nila. Kasi nakatikom buong service, aawitan mga lalaki, mga babae. Wala na kaming gagawin eh. Can you say amen? Misinterpretation. Pero ang sabi ng Book of Romans, sa isang tao, for by one man, all the world enter into sin. Sa pamamagitan ng isang tao, lahat ng tao sa mundo ay pumasok sa kamatayan ng dahil sa kasalanan. Ilan? Isang tao. Meron palang doktrina, mga kapatid, babasa din ng Book of Romans. Ang babaeng birhen ay hindi nakakapasok sa kaharian ng langit. Biro ng turo yan. Ang birhen, kasi inano yung 2 Timothy, mga kapatid, na siya maliligtas sa pamamagitan ng kanyang panganganak. Biro mo? Ano ang turo ng tao? Mga mga invento, mga kapatid? May maniwala doon, ha? Meron pa nga turo eh. Ang babae daw, hindi makapasok sa kanan ng langit. Ano yung bakit? Ang sabi ng John chapter 3 verse 3, except a man be born again. Except a man. Man. Lalaki. Dinino lang lang. O diba, walang woman dyan. Hindi ka makapasok. Hindi ka born again. Hindi ka lang. Nakabulastugan ng mga tao kung ano yung inventong. Meron pa akong narinig mga kapatid eh. Sa Acts 2:38, saan daw ang tubig dyan? Baptized in the name of Jesus Christ for the saan ang tubig dyan? Wala tayong mabasang tubig dyan mga tao. Kaya intindihan naman is the baptism. What is the meaning of baptism? Is to immerse deep into water. That is the meaning of baptism. Eh, ito mo, nakabasa na kung anong nabasa eh. May-invento na. Hello? Dami talagang mandaraya. Mag-ingat kayo, dami mo magtuturo. Hindi tayo nag-ingat. Pero ang sabi ng Bible, ang elect ay hindi po manadaya. Amen? Because the seed of God, ang seed ng Diyos ay nasa Kanya. Paano sila madadaya? Maraming mga mandaraya. Sa mundo ito, ginagamit ang Biblia. Money matters. Wala tayong pinakamayaman sa mundo, 3 lang. Grand Lord, Waiting Lord, at saka First the Lord. See? Ngayon din. Pero hindi po totoo yan. Sa atin, hindi totoo yan. We are not creating money because of the Word of God. We are creating good people because of the Word of God. Because the message of God ay gumagawa ng isang mabuting tao. Fully furnished into all good works. Ano yung fully furnished? Pag bumili ka ng bahay na fully furnished, wala ka nang dadalhin.
Right? Amen. Pag bumili ka ng house, unlock na fully furnished. Ang dadalhin mo doon, damit mo lang. Kompleto na yun. Ang sabi ng Bible, that God chose us, and that's the Word of God brings to us. At tinuruan tayo that the people of God may be perfect and truly, fully furnished into all good works. Amen. 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 The woman whom thou givest to be with me, and she gave me the tree, and I did it. Binigyan niya ako ng mansanas. Mansanas ba nga ba? At kinain ko naman. Ang sabi po, mga kapatid ni Solomon sa kanyang mga sulat, na ang babaeng masama ay kumakain at pinunasan ng kanyang bibig at sinabi niya, wala akong ginawang masama. Amen. Ano kinain niya? Huwag niyo i-convert yung mga utak niyo. Huwag niyo lang i-convert yung utak niyo, ha? Wala daw siya ginawang masama. Kumain lang siya, pinunasan ng bibig, tapos wala akong ginawang masama. She gave me a tree, and I did it. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. Sabi ko nga nung Sunday, pagsalitain ko nga yung serpente, nakagat-kagat yung mansanas, tingnan ko kung makapagsalita. Eva! Kailangan nga ang iyos ko? Subukan mong kumagat ng mansanas sa pagsalita, tingnan ko kung makapagsalita ka. Hindi siya amen. The serpent. You know what is the serpent in the Garden of Eden? The human spirit? The flesh of Adam, under the spirit, under the power of the human spirit. Yun ang nagtukso kay, alam nyo, mga kapatid, si Adam, sabi po ng propeta, siya ang nakakakita una sa ginagawa ng mga hayop, na ginawa ng Diyos ang mga hayop according to their kind. Babae, lalaki, ang hayop nilagyan ng Diyos, nung siya natin, bakit ako nag-iisa? Siya ang nakakamasid ng lahat, siya ang nagpangalan ng lahat eh. Sa Genesis chapter, di ba naalala niyo, chapter 1, eternal, chapter 2, paglatag ng mga creation ng Lord. Chapter 1, eternal yun, mind of God. This chapter 2, paglatag, mabasa niyo yung chapter 2. Mga kapatid, si Adam ang nagpangalan ng lahat. Are you with me? Amen. Hallelujah. Kaya yung serpent doon, hindi po yun yung body language na ahas, mga kapatid. Body language kasi ang ahas, body language lang. No? Alam ko yung sa'yo nung kami kumataan yung stress. Kaya nag-dansa ka rin mo. Ang ganyan-ganyan. Wala? And the Lord God said unto the woman, what is this thou that hast done? And the woman said, the serpent began me, and I did it. And the Lord God said unto the serpent, or listen, serpent, sino yung serpente? Yun yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4, lumagay ka sa likod ko. Amen. Si Satanas, Revelation 9:12, iisang tao yan, iisang espiritu yan, iisa lang yan. Si Satanas, yung Diablo, yung serpente, yung dragon, pangalanan mo na siya. Kung ano-ano mga kapatid, iisa lang. Sinabihan ng Panginoon yung serpente, lumagay ka sa likod ko. At ang sabi niya, because thou hast done this, ginawa mo to, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Sinumpa siya mga kapatid. And above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Doon pa lang daw umpisang gumawa ang ahas. Now, ang tanong namin doon sa ganung paniniwala, kasi nilikha ng Diyos ang lahat, vertebrate, or unvertebrate, vertebrate. Nakalimutan ko na kasi. Diba? Ano yung mga hayop?
Ano yung vertebrae? Ayun, may estudyante kayo, ha? Merong buto. Now, nilikha ng Diyos ang lahat. Alright? Paglikha ng Diyos, partner. Now, ang tanong natin, saan naghanap ng partner yung ahas? Nag-iisa yun. Kung pagbigyan natin ang kanilang katuruan. Naghanap siya ng partner saan? Huwag niyo sabihin, naglikha ang Diyos ng babae na ahas. Bakit may malaki, may maliit? Bakit may iba-iba pangalan? Sawa, cobra, ano ba? Anaconda. Mamba. Iba-iba. No. Kinisiya mo in-interpret nila. But the right interpretation of the word that the prophet said, the curse, sabi dito, upon thy belly, tiyan mo, ang igagapang mo, hallelujah, at kakain ka ng buhangin sa buong buhay mo. Ipapaintindi ko sa inyo, ang tao, ito ang iginapagapang niya araw-araw. Naintindihan nyo? Kaya nga kayo nagtatrabaho, huwag kayo magtrabaho, hindi kayo kain. Huwag kayong kumain, diba kayo magutom. Pag kayo nagutom, ano? Tsugi. Tsugi tayo. Yung mga salita niyo eh. Lugi. Tsugi. Amen. Patay. Pag namatay ka, libig ka. Wala na. Ito ang iginababang niya araw-araw. At bakit kumakain mo tayo ng alikabok? Kinakain ninyo. Huwag niyo hugasan. Di ba lahat puno ng alikabok yan? At tingnan ninyo, walang ibang hayop sa mundong ito na kapag ipinanganak, gumagapang. Anong hayop kapag ipinanganak, gumagapang? Meron. Tao. Hayop. Kasi, ang papa ko, maano siya mag-alaga ng mga hayop. Lahat meron kami, baka, kalabaw. Sindero nga eh. Alam niyo ba, anak ako ng sindero? Dahil lang sa politika, bumagsak. Oh, totoo. Hindi ako Yung mga anak ko, nung pumunta kami sa amin, sabi ko na, itingin ninyo ang lahat ng inyong paningin simula sa kinatatayuan ninyo. Amin yan. Nung panahon ng papa. Nung panahon, Papa. Dahil sa politika. Pahamak na politika. During the time of, lalo na yung panahon ng martial law, ay, naubos. Kasi nakasuhan dahil sa politika. Kasi pag pinili ng Diyos, pinili ng Diyos ng Papa ko eh, nagpolitika eh. Hindi pinalo. Masindiro sana kami. Sana wala akong ngayon dito. Di ba? That is the perfect plan of God. Hindi ko kayo masindiro gusto dati. Ngayon din na. Amen! So, that is all, kasi naabutan ko pa nung malik ako, naabutan ko pa yung daming kabayo, yung daming baka, ang daming kalabaw, ang daming kambing. Lahat yun, pag nanganganak, nandiyan kami tumitingin, pagbagsak talaga sa lupa, hindi gumapang eh. Tumatayo. Sige, manood kayo, pag nanganak yung kabayo, kalabaw, baka, kambing, ano man, pagbagsak talaga sa lupa, kita mo, talagang, kita mo yung paanong anak, tumatayo, lumalakad. Tao. Paglabas at yan ang nanay niyan. Walang gagawin niyan. Utang! Utang! Katapos doon, gagapang yan. Kakain ng alabok yan. Kita yung bata? Pagbigyan yung gumapang, lahat ng mga naintindihan nyo? Yan ang tunay ng interpretation ng Bible. Hindi yung kung anong ahas o kapatid. Ang ahas ay nilikha ng Diyos kasama siya doon sa invertebrate na mga hayop na gumagapang. Ano yung mga gumagapang na hayop?
Sige. As. Uod. Bulate. Ano pa? Ahas, kasama yan. Butiki. Marami. Kasama sila sa likaw ng Diyos. Partner yan, babae lalaki. Iba-iba lahi na after their kinds. May ahas na kulay itim. Mamba, may ahas na may bulaklakin. May ahas na kulay green. Are you with me? Kasama sa creation ng Lord yan. Tayo naglikha niya. Na-interpret tayo gagawing ahas. Yung tao daw, yung ahas nandun sa tinukso si Eva, meron palang turo, nakipagtali kay Eva. Oh, Lord, kaya siya amen. Grabe. Anak si Cain. Pero binasa ang Bible sa Genesis chapter 4, at ang sabi ng Bible, Genesis chapter 4, kinilala ni Adan ang kanyang asawa na si Eva, at siya ay nag-conceive. Ano yung conceive? Nagbuntis. At ang kanilang unang anak ay si Cain. Sino ang tatay? Si Adan. Ibig sabihin sa yung serpente pala, doon sa garden ng Eden, nakikipagtali kay Eva, si Adan. You say amen? Maliwanag? Amen. Hindi ko maliwanag. Sindihan ko na yung ilaw. Above all cattle and every beast of the field upon thy bellies, and thou God, thus thou shalt eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed, this is a prophecy, between thy seed and her seed. This is a prophecy concerning the seed of the woman, which is Jesus Christ. Yung lahi ng tao, dinudurog yung ulo ng ahas, at dinudurog, ito, Bruce, dinudurog ang sakong. Ano yun? Hindi yun. Ang ahas, pag naaparat mo yan, kahit sa banda ka kakagating yan. Hindi lang hupunteriya sa akong yan. Lahat ng parte ng katawan mo kakagating yan. Ganun dapat ninyo maintindihan. Kasi mayroon akong narinig na preachet, ang dinudurog, tingnan mo daw, dinudurog ng tao ang ulo ng ahas pag nagkaaway siya. Tapos ang kinakagat daw ng ahas yung sakong. Hindi po. Taga-probinsya po ako. Malinaw na sinasabi ko sa inyo. Subukan nyo hawakan ng ahas ko. Hahanapin pa niyo yung sakong mo. Para kagatin? Sakong mo nga, sakong mo. Yun ang sinabi ng Bible. Hindi po. Paborito yung sakong ng ahas? Hindi. Lahat ng parte ng katawan mo kakagatin niya. Kahit saan, hapakan mo. Kahit saan siya, pwede siya kumagat. Yan ang tama. Hindi po sakong lang. Pero itong prophecy na ito, concerning about Jesus Christ, nadudurog sa ulo ng serpente. Which is, ang ulo ng serpente, ang utak ng human spirit na dapat mabasag at madurog ng anak ng tao, which is the Lord Jesus Christ. Even right now, the prophecy is made until now. Amen. Dinudurog natin ang ulo ng human spirit. Alam mo kung bakit sakong? Ang lakas ng tao ay nandito. Itong ugat na ito, pag naputol to, paralyze ka. Speaking